Hi Scorpio, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Adi at isa akong intuitive reader. Scorpio, so gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng August 2024, Scorpio. And maaaring mag-resonate to on to the next 3 to 6 months, Scorpio. Ang timestamp natin ay 2:36 p.m. August 18, 2024. Collective Scorpio. Remember na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate to onto certain collective, and if it doesn't resonate with you, I will tap into your energy next time, collective Scorpio. Alright? So, isa-shuffle ko lang muna ang mga cards in front of the camera, and I'll see you guys in few seconds. Hi again, Scorpio. Welcome back. So, simulan na natin ang inyong monthly Tagalog reading for the month of August. Ang timestamp ngayon ay 2:38 p.m. August 18, 2024. Kukuha tayo ng 7 cards dito, Scorpio. And remember na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate. And if it doesn't resonate, like I said, I will tap into your energy next time. Okay? So, Scorpio, are you ready? Okay. First card, position 1. Position 2, position 3, 4th, 5th, 6th, and at the center. Okay? Ito nga pala ay ang Moonology Oracle cards. Okay? Let's begin, Scorpio. Sa position 1, release position mo. Yung mga bagay na dapat mo nang i-let go, or yung matagal mo na pinipigilan, pero it's about time siguro na dapat na you need to take action, no? So, ang sabi dito, adjustments are required. Third quarter moon. So, third quarter moon meaning, hindi siya full moon, no? Parang 75% illuminated and 25% is dark, no? So, adjustments are required kung nangangailangan ka ng clarity, understanding, o ng direction lately sa kahit anong situation sa buhay mo, no? Nangangailangan ng kalinawan, ng full comprehension, or something has to be illuminated, kumbaga, no? Come out of the shadow, parang ganon. Kailangan magkaroon ng mga adjustments. It's either sa part mo or sa other party or other end, okay, ng situation na to. Okay? So, it's more like parang matuto tayo mag-compromise, mag-negotiate, makipag-trade or bargain. Okay, Scorpio? Whatever it is. Okay? Kasi, for you to fully understand. Kasi more like parang yung isang side is mas lamang, yung isa is mas lesser or mas malabo. And then yung kabilang party or kabilang end ng situation, kabilang side is more like parang mas, mas, sabihin natin, mas yamado, ganun ba yun? Parang ganun. So, it's more like dapat 50-50 tayo, no? Kung kailangan mo mag-adjust, mag-compromise, makipag-connect to parang discuss further, no? Para mas maging patas ang situation, then gawin natin yun, okay? Do the necessary action, Scorpio. Now, sa position 2 naman, it's time to release negativity. Ito yung kailangan mo ipagpatuloy. Maaaring ginagawa mo na nag-cleanse ka ng mga toxic na mga situation and people sa buhay mo. That's a good thing. So, ito yung kailangan mong pagpatuloy. Full moon in Scorpio. Ito, nasa energy ka. Full moon naman to, which is maliwanag at Scorpio. That's your element. So, all in ka dito na pagdating sa winning ka naman na feeling ko may kinalaman dito sa adjustment, no? So I think full blown ka naman or fully cooperative ka, no? Pagdating sa pagtatanggal ng mga bagay na hindi na nakakabuti sa iyo as of this time and on to the next 3 to 6 months, Scorpio. Okay? Do whatever it takes, no? Sa adjustment at sa mga katoksikan, no? Could also be yung aura natin, make sure na we think more positive than negative. Okay? Isang way yan sa pagki-cleanse ng ating aura.
Yung clear mo rin yung space mo, yung kwarto mo, kung saan ka lagi naglalagi, yung workspace mo. Even yung mga situations and people na no longer serves you, hindi na nakakabuti sa'yo, it's time to let go of them or cut ties na if necessary. Okay? And then, sa third position, manifestation mo, new moon. New moon naman to, in Leo. Leo is more about action, no? Fire kasi sila, passion, no? Mga desires, no? So, yun yung sa manifestation mo. Willing tayo magkaroon ng new cycle, no? Sa ating mga ambition, mga pinapangarap at mga bagay na gusto nating makamtan na we want so bad na mangyari. So, sinasabi dito, ang kailangan mo sa manifestation mo, pagdating dyan, sa area na yun ng buhay mo na you want it so bad, diba? Na dinidesire mo. Confidence is your key to success. Be more confident na you can have it. Huwag ka magkakas ng doubt sa mga manifestation mo. You need to believe na nasa iyo na siya. Act as if nandyan na yung desire mo. Confidence more than doubt. Dapat, kung magmamanifest tayo, huwag na tayo mag-make room sa mga, alam mo yon, sa mga iniisip natin consciously, no? Conscious tayo kasi minsan pag conscious yung mind natin, yung conscious mind, may tendency silang inagate yung mga bagay na gusto nang sabi, oh, hindi, malabo yan. Oh, suntok sa buwan yan, hindi mo yan. No. It's just your conscious mind na parang kinokontra-kontra ka, diba? But your desire is something that you want, something that you desire. So, dapat yun ang mas manaig. So, be more confident and believe na kaya mo na ma-bring in sa buhay mo yung mga pinaka-asam-asam mo, Scorpio. Okay? Baka doon tayo nangungulang, no? Nagkukulang tayo sa paniniwala, sa faith, sa confidence na it can happen, no? Dapat, kasi ang daming sinasabi ng ibang tao sa'yo na kanigahan siguro, or ng situation. Remember na ang 3D, yung reality mo as of this time na pinapanood mo to, yan yung mga na-manifest mo eh. So, you have the ability to create a new reality para sa'yo. So, you need to believe na kaya mo. So, confidence is your key to success. Nagmamanifest ka ng relationship, bagong trabaho, bagong negosyo, mga kaibigan, ng magandang self-concept para sa'yo. You need to own it, believe, be more confident. I am confident. I am confident. I am confident. Yan sabi mo lagi. Okay? Affirm that you can have them. Okay? So, sa fourth position, external energy, nandiyan na ang full moon na naman illuminated. So, may dalawa kang full moon at position 2 at position 4, Scorpio. Ngayon, sabi dito, full moon lang siya. So, illuminated. Yung external energies, maaaring mag-bring in sila ng parang realizations sa'yo, ng triggers as well. But it's more like realization kasi full moon to. More than triggers kasi mga shadows na negativity yun. No. So, ang surrounding energy mo is that surrender to the divine. So, yung external energy naman, ang maganda sa Scorpio is that, like I said, no, confidence is your key to success. Okay? And then, ang sinasabi dito, may promise dito na the universe has your back. God has your back. Okay? Hindi ka nila iiwan. No? So, nagko-conspire ang mga bituin, kumbaga, ang mga planeta, nag-a-align para sa'yo, sa kinabukasan mo, sa mga ninanais mo sa buhay, ang Panginoon din. Whatever your belief system is, it doesn't matter, no? So, you are being supported ng paniniwala mo, ng mga pinaniniwala mo. Kung naniniwala ka sa metaphysical, that's okay. Naniniwala ka sa gods and goddesses, it's okay. Sa Panginoon, yes. Okay? Sa ating eternal Father, yes. So, ang sinasabi dito, surrender mo lang yung result, no? Huwag nating pilitin na ito ang mangyayari. Kasi baka mas much better plan ang divine, ang Panginoon sa atin, no? Surrender mo lang kung ano yung outcome. Huwag tayo maging attached sa outcome. Huwag tayo masyadong maging attached kung paano siya mangyayari. Pero, the universe will bring them in for you. Makakita ka ng mga synchronicities on your favor, ng mga miracles on your favor. Mag-a-align lahat yan para sa'yo. Okay? So, don't worry about the process. Huwag kang magpaka-attach sa outcome. Mag-focus ka lang sa intention mo, and believe that mangyari yan, magmamanifest yan. Okay? Ngayon, sa fifth position mo, balance, spirituality, and practicality. Okay, full moon in Pisces. So, pag nagmamanifest or nagde-desire tayo ng mga bagay na gusto natin, alam natin we are being supported, and at the same time, no, kailangan balance pa rin.
Okay? Hindi pa rin puro tayo affirm, puro tayo visualize. Wala tayong ginagawang action sa sarili natin. Like I said, practicality, nandiyan ang adjustment. Make room for adjustment. Maaari rin mag-adjust tayo, personally tayo, as a person. For example, alisin yung negativity, aura cleansing, self-concept, i-boost ang confidence, pataasin ng self-esteem. Yan ang practicality. Practical things na kailangan mong gawin. Okay? Magbe-benefit ka doon. Hindi pwede tayo puro affirm, visualize. Wala tayong ginagawang improvement para sa sarili natin. Remember, lahat na nakikita mo, guys, lahat na nakikita mo as of this time, 2:48 p.m., August 18, na-manifest mo na yan. Kasi, what is within you is what's going to happen outside. Napipicture out lang. So, sinabi nga ni Neville Goddard, it's a law of assumption or law of attraction na lahat na nakikita mo, everything is just pictured out. Yan yung nasa sa loob mo eh. Yan yung naramdaman mo, yan yung mga naisip mo. So, yan ang mga na-manifest mo. So, as within, so without. So, kailangan i-balance mo ang spirituality and take actions, no? Sa mga bagay na gusto mo ring makamtan. Kung gusto mo na magkaroon yung anything is possible, no? Lahat tayo pantay-pantay. So, hindi ka naman pwedeng tamad kung gusto natin yumaman, diba? That's one example. So, make the necessary step and adjustment and action. Yung sinasabi dito sa practical plan. Kailangan mo ng practical plan din. Not only spiritual work. Okay? Kailangan mo ng practical plan to make things happen. Kasi pag ginawa mo yung inner work mo, that's as a practical plan, mas tinaasan mo yung self-esteem mo, mas naniniwala ka sa kakayahan mo, then mas ma-attract mo yung mga opportunities and possibilities na magpo-prove sa'yo na ito ang kakayahan mo. Diba? Na possible na makuha mo yan dahil ito ang kakayahan mo. So, confidence and practical plans. Okay? And self-concept about din sa sarili mo. Importante yun eh. Yung inner work mo. Kasi as within, so without. Kung anong naisip na nararamdaman mo, yun ang lalabas. Yun ang mapipicture out. Kung puro negativity ang nasa isip mo, lahat ng mga susunod na araw magmamanifest sa'yo puro mga kanigahan. Kung mas dominant ang positive thoughts mo all the time, umaga hanggang hapon, guard your thoughts, mas positive, lahat na makikita mo magsisynchronize sa'yo, puro magaganda ang mangyayari sa buhay mo. Okay? As within, so without. So, yun. Confidence is your key to success. Pagdating sa new beginnings mo, ang ganda. Believe in the impossible. Walang imposible, guys. Pantay-pantay tayo. It's all about mag-tune in ka lang sa right frequency, sa right vibration para makita mo yung magagandang synchronicities. Pag nandun ka kasi sa frequency na yun, di ba? Ma-attract mo is love and more love. Nasa love frequency ka, for example. So, maniwala ka doon sa imposible. Nandiyan ang blue moon. Ang blue moon nangyayari, may blue moon talaga, pero once in a blue moon, yun ang quote, diba? Pero, that's it. May blue moon, pero it's very rare, pero nandyan siya. So, huwag mong isipin na hindi mangyayari. Kasi ako, naniniwala ko sa multiverse. Let's say, may gusto kang tao. Sa reality ngayon, hindi ka pinapansin ng tao na to. You're in no contact. Pero sa isang multiverse, no, kaya sinasabi niya yung quantum reality, quantum jump ka dun sa reality na gusto mo, quantum shift, whatever pa yan, no, or gusto mo siyang i-manifest, no, may mga possibility na pwede mong piliin na scenario. So, kung continue yung negativity mo, then continue na mangyayari na ini-ignore ka ng SP mo. Pero, kung paniniwalaan mo na kayo na ng SP mo, committed ka sa SP mo, mabibringin mo yung reality na yan. No, galing yan sa isang multiverse, mabibringin mo sa reality. I hope it makes sense. No? Pinasimple ko lang yung explanation dito. So, believe in the impossible. Kasi wala talagang imposible. Creation is finished. Sabi nga ni Neville Goddard. But I do not endorse any kind of religion here, okay? Sinishare ko lang yung mga natututunan ko. I'm devout Catholic and at the same time, nagbabasa ako ng LOA, Law of Attraction and Law of Assumption. Anyway, yun nga, creation is finished. I believe so kasi when God created us, created the world, created earth, I think creation is already finished. It's only just a matter of jumping into a frequency para makuha mo yung gusto mo. Diba? Para makreate mo yun. Kasi nandyan na yun. It's only parang i-attract mo lang sa buhay mo. Alright? So, believe in the impossible. Okay? Now, at the center, Scorpio, meron kang be bold and make the first move. Cardinal moon. Cardinal moon. Okay? Cardinal is all about action. Sa water sign, ang cardinal is Cancer. Okay? Leader ng mga water elements. Okay? Ngayon, cardinal moon. Okay? Be bold and make the first move. So, be more like, pag sinabi kasing cardinal, mga leader, charger, initiator, mga to, no? Sila yung nangunguna. They think, they conceptualize, no?
sila yung source ng mga ideas, ng inspiration. So, this is something na kailangan mong matutunan or baka lately, dinidiscover mo. Okay? So, you are wondering whether magti-take charge or mag-i-initiate ka ba into something new, or ikaw ba yung unang gagawa ng first move sa person na to or sa buhay mo? No, ikaw ba yung willing mag-risk or gumawa ng first step for your success? Diba? Ganon. Whatever it is na kinakailangan mo sa buhay mo, sinasabi rin dito na kaya may confidence dito, no? And maniwala ka na you can start something. You can start something and make it real or maging successful sa bagay na yun, Scorpio. So, be bold and make the first move. So, I hope it makes sense, Scorpio. No? Natapos ang reading nyo sa ganap na 2:53 p.m. August 18, 2024, Scorpio. And if it doesn't resonate with you, Scorpio, I will tap into your energy next time. Take care, God bless, and mahal ko kayo, Scorpio. Bye!